Isang pinagpalang araw po sa lahat, magandang buhay, Happy New Year po sa lahat. So, ang lahat po ay nagulat sa pangyayari dito sa Los Angeles, California, ano po. Tayo hindi magpapaligoy-ligoy, ating pag-usapan ano ba yung totoong pangyayari at kahindik-hindik. Bakit ito nangyari? Hindi para sila i-down o pulaan, hindi para sabihin po na tayo ay wala namang kasalanan at sila ay masama o tayo ay mabuti. Nais lang po nating mag-educate sa ating mga kababayan ng mga bagay-bagay patungkol sa spiritual na dahilan kung bakit ang isang bagay na pangyayari ay nagaganap. Ano po? Sa bawat trahedyang nagaganap, kalunos-lunos ito mga sinapit ng ating meron po tayong mga kababayan diyan, mga Pilipino sa LA, sa Los Angeles, California. Ito po ay nangyari noong January 8, kung di ako nagkakamali, 48 hours after ng paghamak ng isang MC sa ating Diyos, no? Sa bagaman di tayo naniniwala sa Diyos ng mundo, maaaring maniwala po tayo. Ulitin ko lang po yung mga pangyayari, bakit po nangyayari sa bawat kalamidad, man-made man po ito o natural, may mga senyalis na nangyayari. Merong mga anghel na pinadadala ng Panginoon, nagkukunwaring tao, ganyan. Dito sa amin may kwentong ganyan eh. Kay comment nyo below kung ano yung mga kwento nyo sa judgment sa inyong lugar. Meron po tayong tinatawag na judgment of the specific place. Ito nangyari sa LA. Judgment of person, family, and nation, buong bansa. Yung mga pandemic, mga at judgment of the world. So hindi po ito paglilinaw, hindi po ito yung judgment of the world na sinasabing hihipa ng anghel ang trompeta at magkakaroon ng pagbaba ng yelo at dugo. Dito po sa amin nakakalungkot hindi na shock po ako sapagkat dito sa amin ay tagbaha pa. Sa LA biglang nagkaroon ng forest fire dahil sa tindi daw po ng init, sabi nila. So yun po yung wala naman po tayo dun para husgahan yung totoong pangyayari. May mga nag-aakusang arson, pero hindi natin nakikita yun. Lahat ng yan ay, at kung yan man ay man-made o ano man, yan po ay pinayagan ng Panginoon. Dito sa amin, naalala ko pa yung bago nagkaroon ng malaking baha, may nakainom sa amin. Nakainom siya sa mga nagiinuman at sabi ng mga nagiinom ay walang tubig. Sabi ng matandang gusgusin na parang kakaiba ang tsura huwag kayong magalala, darating ang araw na kayo ay mananawa sa tubig at ilang araw nga lang po lumipas ay bumaha. So yun, lesson learned na mula noon ay nagbait ang aming mga kababayan sa kabuuan. Pag may nakita mga ganun ay aware na. So hindi tayo natutuwa na nangyari ito sa ibang bansa na nangyari. Minsan pa may nangyaring trahedya sa atin, kaya ingat-ingat sa paghusga dahil hindi na tayo hukom. Hindi po tayo Diyos para humusga. Ang Diyos lang po kung pwedeng humusga. Nung nangyari sa bansang China yung baha, maraming nagwis ng kung ano-ano. After few days lang, bumaha din sa ating bansa. So, bumabalik po ang sabihin na nating karma sa mga taong nagwiwis. So, sa atin po nag-i-educate lang po tayo. Hindi tayo natutuwa. So ano po ba ang pinangyayarihan nga nitong sunog na ito? Sa history po ng Bible ay ito ba ay judgment? Yung nakikita nyo sa thumbnail ay ako'y nagulat nung by accident ako po yung nag-screenshot. Disclaimer po ang ating mga video. Ang video natin ito ay collection ng photos lang. Hindi tayo marunong nung mag-download pa dahil sa copyright issue. So disclaimer, ito po hindi atin, naki-download lang po tayo bahagi ng fair use sa social media at yan po dinidisclaim natin, hindi atin. Iba't iba po ang pinanggalingan yan at tatlong scenario yung na-screenshot natin, kaya nailagay natin sa thumbnail na parang eyes of the devil. Hindi mo pwedeng sabihin do sa Revelation na sinasabi na ang Panginoon ay parang puro puti pero nagniningas ang apoy ang mata. So malayong malayo yan doon sapagkat yun ay sa end times pa mangyayari. So malapit-lapit sa devil's eyes nga, kaya ako na-thumbnail po yan. Pero hindi naman siguro ganun nga ka-accurate yun. Maaaring nagkataon pag sinom nyo po yan, hindi naman siya actually image. Sa malayo lang siya makukuha. Pero
malay natin, hindi natin masasabi. Comment nyo na lang below kung naniniwala kayo o hindi. May freedom naman po tayo. At yun nga yung naisip ko, parang devil's eyes to. So pero hindi naman nga siguro, sana nga, hopefully hindi. At nag-uugma siya dun sa pangyayari sa Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora ay tinupok lahat, bata't matanda, hayop, mga hayop, halaman. Pero sabi ko nga, pinag-aaralan ko itong nangyari sa LA. Sobrang gracious ng Diyos. Napaka mahabagin ng Diyos, sapagkat may 10 buhay, 6 to 10 ba yun, na namatay, 200,000 yung lumikas. Pagaman perwisyo pa rin itong malaki sa property, na nawala po. May mga sikat na celebrity ang nawala ng buhay. Meron isa $84 million yung bahay. Nakakalungkot. Bagaman ang kaluluwa po ng tao hindi kayang bayaran ng salapi, kaya yun yung tinubos ng Panginoon higit kaysa sa mga properties na nasunog. Kaya ako'y thankful din, sapagkat yun lang yung nang bilang ng namatay. Pagpasalamat natin yun sa Diyos na naawa pa rin siya sa mga tao. So sabi nga nung mga nag-commentary, yan po ay hindi judgment talaga, patikim pa lang po yan ng galit ng Diyos. Ba't nga ba ganun kabilis magalit ang Diyos? Ang Diyos kasi po natin ay hindi pwedeng i-blasphemy. Yung blasphemy po tinatawag dito ay yung pamumusong. Pinagtawanan po nung anchor, nung co-host sa Golden Dove Awards 2025, January 6. So 48 hours after ay nangyari na yung sunog. So hindi pwedeng basta ibintang mo sa tao yon, dahil nga may pinagmulan po. At marami pang kahalintulad nito, kasi ginawa nilang katatawanan yung yung most idol, parang ganon yung chat. Ano ba tawag dito? Comment nyo pala, nalimutan ko na yon. Basta yon ay ihalintulad sa tao ang Diyos, mga leaders. Yun, nagalit ang Diyos doon. Wala kahit isang nag-favor sa Diyos doon sa lahat ng pero hindi natin biniblame talaga yung mga American people doon. Sa atin lang po talaga, lesson learned po sana, dahil nangyari na ito noong 2018 kung di ako nagkakamali. So hindi pa rin natuto, naulit ngayon 2025. So nakakalungkot sa ating bansa, ganun din marami din ganun. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga mocking God na nangyaring naparusahan. I-comment nyo below kung ano yung mga kahalintulad nito, na pag pamumusong ito sa Tagalog sa Diyos. Yung isa pang kwentong naalala ko ay patungkol sa parang magpaparty yung magkakaibigan. Nag-talk sila about spiritual. Sabi na wala nang lalagyan dito ang Diyos. Sabi nung driver, parang gano'n, hindi ko masyadong naalala yung kwento. Kaya may background natin, maulan po dito. Ito yung patunay na talagang climate change. Sabi nung driver ay wala nang lalagyan ang Diyos dito sa ating kotse. Dito kaya sa backseat, yung lalagyan ng mga gamit. Alam nyo, na-aksidente po yung sasakyan na yun. Patay silang lahat. Pero yung backseat na sinabi nilang doon ilalagay ang Diyos, buong buo. Wag natin bibiruin. Meron pang nagmak sa Diyos, na bumagsak ng buhay. Nang nakatayo, bumagsak na lang at namatay. Yun. Nagsimula yan nung panahon ni Herodes. Nag-i-spit si Herodes, claim niya yung glory, namusong siya. Na parang sabi ng mga tao ay parang Diyos ang nagsasalita, hindi Diyos. Yun, bigla siyang inuod ng buhay. So nakakatakot pagka kinuha mo yung para sa Diyos at ginalit mo ang Diyos. Sa mga pamumusong po ang tawag doon, blasphemy, yung sin na yun. Medyo, so ako po ay napaka-bless, sapagkat ako po ang inyong lingkod ay ganyan din ng araw. Busong din ako sa Panginoon, pero binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na magbago, at buti na lang di ako ginadge ng Panginoon. So sa lahat po ng nakakagawa ng ganitong sin, may pag-asa pa. Hingi natin yung habag ng Diyos, at tayo ay magpatotoo na ang Diyos ay masagana ang biyaya, ang habag niya sa atin. So pag nabigyan ka ng second chance, pag ganito yung kasalanang nagawa mo, wag mo nang sayangin. At sa mga bansa na wag na natin pakalatin ito, dahil apektado po ang buong bansa kung ganito yung kasalanang gagawin natin sa isang grupo. Ang inaasahan po talaga ng Panginoon na magre-repent dito ay ang mga body of Christ, mga Kristiyano, do sa 2 Chronicles 7:14.
na sinasabi doon na kung ang aking bayan na pinili magpakumbaba, hanapin ako. Pagagalingin ko ang kanilang sugat ng lupain para praising. Yun po yun, ano. Kaya huwag na nating hintayin hipa ng anghel yung trompeta para hukuman yung daigdig. Sabi nga no iba, patikim lang ito, at hopefully, let's pray na mga nanonood, hindi ko nais na mag-comment pa tayo ng masasakit. Hindi na po ito makakatulong sa bansang Los Angeles. Alalahanin natin, sabi nga ng mga kababayan ko, comment pa. Sabi ko, ay bakit nagagawa pa ng mga kababayan natin? Nakakalungkot, ano? Ang comment pa ay ganyan-ganyan ko, ano, ayoko nang banggitin na masasakit. Bakit daw tutulungan, ganyan-ganyan. Kasi may nag-aapila ng mga nahingi ng damit, tubig. Kasi nga, sabi nga ng kasabihan, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi lalos lahat ang property mo doon pag nasunugan ka. So, kung tayo po walang maitutulong, ay mas magandang manahimik na lang po tayo at manalangin. Ano po, panalangin natin ang recovery nila at mabilis na yung trauma. May trauma po, traumatic po yan sa mga bata, kawawa mga bata dito. So, panalangin natin sila na manumbalik sa Panginoon kung talagang nalalayo, at humipo ang Panginoon ng mga tutulong sa kanila. Yun lang po, maraming pong salamat. Hindi ko nais na i-blame at condemnahin ang kasalanang blasphemy ng ilang tao doon, kundi nais ko lang po bigyan ng warning ang public na huwag gayanin yung ganong klaseng kasalanan, at sa lahat na nakakagawa nito ay mag-repent po tayo, dahil mayaman ang habag at grasya ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng second chance. Maraming chance ang binibigay ng Panginoon, basta tayo po'y seryosong hahanap sa kanyang mukha. Siya'y Diyos na handang patawarin ang sinuman. Maraming po salamat. Maligayang bagong taon po. Pagpalain po tayo ng dakilang lumikha, at ingatan sa lahat ng trahedyang nakaadya sa ating pong buhay. God bless us all.